Good morning. We are on diary entry number 780 from the diary of Saint Faustina Kowalska. Oh my God, how I pity those people who do not believe in eternal life. How I pray for them that a ray of mercy would envelop them too, and that God would clasp them to his heaven, to his fatherly bosom. O aking Diyos, ako'y naaawa sa mga taong hindi naniniwala sa buhay na walang hanggan. Labis ang aking pagdarasal para sa kanila na masilayan ng awa na babalot din sa kanila at upang tanganan din sila ng Diyos palapit sa kanyang makaamang dibdib. How I pity those people who do not believe in eternal life. Marami pong mga tao na hindi naniniwala sa buhay na walang hanggan. Nakakalungkot ito sapagkat lahat ng nilalang nang tayo ay ipinanganak sa lupa, lalong-lalo na po yung mga nabinyagan, ang mga kasalanan sila ay nalinis sa kanilang mga kasalanan. Sa ating paniniwala, yung kasalanang orihinal ay pinapawi ng tayo binyagan. At lalo na nung tayo binyagan, may mga kung baga ibinigay na sa ating regalo ang ating Diyos, ating pagkakabinyag, no? Meron na tayong tinatawag na liwanag sa kaluluwa na dulot ng kanyang mga biyaya. Meron tayong tinatawag na theological virtues o mga virtues na galing lamang sa ating Panginoon ng tayo binyagan. At ang isa dito ay yung pananampalataya or faith. Yung pananampalataya, kumbaga sa isang tao, no, inborn, kumbaga, no? Pero hindi physical, kundi yung pagiging inborn nito ay nakatatak na sa ating kaluluwa ng tayo'y bininyagan at ang tayo'y panganak at binyagan. So, meron na tayong pananampalataya. Ang problema, yung pananampalataya na yon o yung spark na yon sa ating kaluluwa ay hindi na palago. No, ibig sabihin, siguro may mga factors na nangyari along the way nang tayo'y lumalaki. Ang ating pamilya ay hindi pala simba, ang ating pamilya ay walang panahon sa pananampalataya. No, lumaki yung bata na wala ring ganong kinasanayan hanggang sa nagkaasawa, nagkaroon na rin ng pamilya, nabuhos na rin ng buhay sa paghahanap buhay, no, sa alala kung paano mabubuhay sa mundo, paano makakaranas ng kaginhawahan, kung kaya nagtrabaho at pabayaan ang pananampalataya. Hanggang sa dumating ang point na may mga pagsubok at hindi kinaya ang pagsubok, no, lalo nang nawala ang pananampalataya. Hanggang sa yung iba naman dahil nasa scientific world, no? So, ang naging pag-iisip ay hindi sila maniniwala hanggang di nila nakikita, no? So, lahat ng bagay kailangan may paliwanag, may logical explanation. And so there are many scientists who do not believe in God. And because they do not believe in God, they do not believe in eternal life. You only live once, and that life ends when one dies, no? Namatay, wala na. Not even a life after death. And sabi ni Faustina, oh my God, how I pity those people who do not believe in eternal life. Because Faustina had witnessed life after death, even when
she was still on earth. So nakita na yan. She had vision of hell, she had vision of purgatory, she had vision of heaven. She would be taken anywhere the Lord would want to take her. No? Tumatawid siya sa veil. That there's a veil that separates us from this earth and heaven and to the other life, no? So the other world. And Rosina would be taken to that place where human beings would not in ordinary situation or would not in ordinary situation have begun. So hindi natin yan karaniwang napupuntahan. So there are only few people, living souls, who had the chance to be there while still living on earth. And one of them is Faustina. There are also many saints who are able to see what it is to be at the other side of the veil. And so, bakit siya naaawa sa mga taong hindi naniniwala doon? Sapagkat alam niya that if these people at the hour of death would not take the hand of the Lord Jesus, who would take them to eternal life, to his house where he said, sa bahay ng aking ama, nandoon, ihahanda ko ang inyong mga silid. Mauuna daw siya at ihahanda ang ating mga silid. And therefore, all of us already have a place in heaven. Iba-iba, no? Iba-ibang lugar. Katulad ng sinabi natin last time in her diary also, that there are other places in heaven. So, naawa siya kasi meron eh. Nakita niya eh. But for people who lost their faith, okay, again, inherent yon. Nandun na yun sa atin nung tayo bininyagan, that faith. Binigay na yun sa atin ng Panginoon. Subalit na wala, umandap-andap ang ating mga lampara, katulad ng mga hunghang o mga babaeng, diba merong parable sa Jesus na mga babae na matatalino at mayroong mga hindi matatalinong babae, no? Na nagdala ng lampara. Yung matatalino, may dalang extra, yung na oil, yung iba naman ay wala. And so, anong nangyari? So, dahil hindi nga naniniwala ang mga taong ito to eternal life, saan sila pupunta? And Faustina again had vision of that place for people who do not or who reject, no? Yung mga itinakwil na ang Panginoon, itinakwil ang Diyos, hindi kinikilala ang Diyos kahit na anong Diyos, no? Kasi maraming reliyon. Still, kahit ano doon, wala silang pinaniwalaan, wala silang sinambang Diyos because what is important is always what they see, what their physical senses would present them. And so what we can do for them is to pray for them. Dahil ang ating Diyos ay mawain, yung divine mercy, the divine mercy is a merciful God, that when we pray to the divine mercy, to give them a ray of light, no? Sinag ng awa. At ano yung sinag ng awa? Ito yung pula at puting liwanag na nagmumula sa kanyang puso. That ray of light, the two rays of light, we pray that these two rays of light would envelope them too. Kaya meron sa novena, no? Sa novena natin, yung Nandi novena, ipinapanalangin natin yung mga taong hindi pa nakikilala ang Diyos o hindi nakikilala ang Diyos. There's one novena for them. And so what we can do is to always pray for them. Hindi natin alam kung saan tumutungo, especially if we know people na talagang nawala na ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. No, we direct our prayer to them. Kasi maraming mga ganyang tao, but when we direct the prayer to them, yung prayer na yon pumupunta sa mga taong yon. And we do not know because we do not see. But our prayers are working. Yung mga panalangin natin
ang nakapagbibigay inspirasyon sa mga taong to para bumalik sa ating Panginoon. And the Lord will make a way. No? Yung prayers lang natin, yung chaplet na ginagawa natin at gagawin natin for them, yun ay yung gagawa ng paraan. Hindi natin kailangang mag-effort para talagang akayin sila, lalo't ayaw nila, nire-reject nila. Hayaan natin ang Panginoong Diyos, the divine mercy to work on their soul para magbalik sila sa ating Panginoon. This is one of our tasks as Divine Mercy devotee, na ibalik sa paanan ng ating banal na awa ang mga taong itinakwil na ang ating Panginoon.